Hello. Good morning. It's, hindi pa pala. It's 12 midnight. Alam nyo mga kababayan, 12 midnight of, March 13 going to 14. Maya-maya, March 14 na. Dapat matutulog na ako eh. Ito nga, nakadamit na akong pantulog. Pero, hindi po ako mapakali. Ipapabukas ko na sana ito, kaya lang talagang inis na inis po ako. Yung napanood ko na speech ni dating Pangulong Duterte doon sa prayer rally kuno sa Liwasang Bonifacio. Alam niyo, hindi ako makapaniwala dito sa mga napapanood ko, mga nangyayari. Noong una doon sa Davao, ang prayer rally sa sarili nilang teritoryo, okay? Nagmumura siya doon. Minura niya ng minura, siniraan, at gustong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Okay yon. Okay pa rin naman yun kasi teritoryo niya, malakas ang loob niya. Pero pagdating doon sa Cebu, dahil sa nag-warning yata yung mayor doon, naging mabait siya doon. Actually, baliktad yung mga sinabi niya doon sa Cebu kaysa doon sa pinagsasabi niya sa Davao. Mabait siya doon at after 2 days nga nagpa-press con pa na kesyo wala siyang problema kay PBBM. Na komportable siya. Na as in okay. Wala siyang balak na magpatalsik. Kung ano-ano pa. As in, binaligtad lahat yung mga pinagsasabi niya doon sa Davao Rally. Ngayon, ito sa dumayo na sila, lumabas na ng teritoryo ng Mindanao, dumayo na ng Luzon, Manila. Parang ito po yung pinakamatindi na ginawa nila ng mga Duterte at ang kanyang mga kampon. Parang ito po ang pinakamatindi kasi ginawa nila ng 7 days na tuloy-tuloy at mas mabibigat ang mga binitawang salita. Nandoon yung lahat ng mga kaalyadong senador, mga kaalyadong mga gusto magpolitiko, yung mga supporter ni Kibuloy. Diba, sa pagkakaalam po natin, yung rally na yon, yung prayer rally na yon, ay suporta kay Kibuloy. Yung panawagan na Justice for Kibuloy, pero ngayon biglang naging Justice for Duterte, Protect Duterte, Protect Inday Sara. Ano yun? Protect saan? Bakit? Inaano ba sila? In danger ba ang buhay nila? O ang posisyon nila? Baliktad po mga kababayan. Dahil sa totoo lang, ang in danger po, ang nasa panganib po, ang buhay at posisyon, ay si PBBM. Naririnig naman po natin ang mga pinagsasabi nila. Para silang mga siraulo doon, yung mga supporter, na para silang mga baliw. Diba? Yung mga supporter ni Kibuloy, mga bulag na supporter ni Duterte. Natalakay ko na yung tungkol kay Sara, kaya hindi ko na siya tatalakayin dito. May video na ako na separate tungkol doon. Ang ibibida po natin ngayon ay yung tatay niya na parang siraulo. Alam nyo, nakakagalit na po talaga. Ako'y napipiko na talaga sa pinaggagawa nitong matandang ito.
Kaya hindi ako makatulog na hindi ko ito mailabas eh. Ang ikinasasama ng loob ko po, ikinakagalit ko, ay yung pagdawit niya sa ama ni PBBM. Kay Apo Lakay, the best president ever. Ang aking presidente ever. Para sa akin po ay paglapastangan yon sa alaala ng yumaong Apo Lakay na binabastos ng mga anti-Marcos at ngayon ng Duterte. Na kesyo ganito, ganyan, mamamatay tao, diktador, magnanakaw, lahat-lahat na. Kabaligtaran. Puro kabaligtaran. Ngayon, di ba nakakagalit? Well, para sa aming mga makamarcos, nakakagalit yun. Pero inyo, anong kinalaman ni Apo Lakay dito sa problema ngayon? Tapos na yung panahon niya. At mas lalo, masyadong binastos, ano naman ang kinalaman ng Marcos Sr. sa problema ngayon? Dinadali nyo na nga yung anak, pati ba naman yung ama? At ang nagkuda-kuda po dyan, ay itong si Duterte. Ito talagang si Duterte, hindi mo talaga po maintindihan ang takbo ng utak nito eh. There was a time in the past na pinupuri-puri niya itong si Marcos Sr. na kesyo walang makakatulad kay Marcos Sr., ang daming nagawang magaganda, na kesyo yung template nung Marcos Sr. tungkol sa development sa mga infrastructure na yung build niya. Ayun mismo sa kanya, kinopya lang niya yun doon sa template ni Marcos. Puring-puri niya. Pero ngayon ito, anong nangyayari talaga sa utak mo, matandang digong? Ngayon pinagsisisiraan mo na para bang doon po sa mga pananalita niya doon sa rally, gusto niyang itanim sa utak ng mga tao na talagang kasumpa-sumpa ang Marcos. Mula sa ama, sa magulang na Marcos, hanggang sa anak na Marcos. Kesyo yung Marcos daw, Marcos lang ang mahilig magguting-ting sa saligang batas. Ang una daw na nakialam sa saligang batas ng Pilipinas ay yung Marcos na ama. Ngayon na naman muli, gusto na namang pakialaman yung saligang batas nung anak, yung Marcos. Both Marcos. Baka nakakalimutan po natin mga kababayan. Yung kanyang slogan nung kanyang kampanya nung 2016, change the charter. Federalism. Diba? Diba siya mismo gusto niyang baguhin? Gusto niya mismong baguhin yung konstitusyon. Tapos ngayon pinagbibintangan na mga Marcos lang ang mahilig magbuting-ting sa konstitusyon. Doon po sa speech niya mga kababayan, gusto niyang palabasin na napakasama ng Marcos. Kita nyo, pasyal-pasyal daw. Naging presidente ka rin. Bakit hindi mo maintindihan yung mga biyahe ng Pangulo? Alam mo, kaya bumabiyahe ang Pangulo kasi ang daming invitasyon sa kanya ng mga foreign leaders. Hindi naman siya basta pumupunta sa kung saan-saan na hindi siya imbitado. Sa Australia, di ba inimbitahan siya? Yung pangalawang biyahe sa Australia, duty yun bilang ASEAN member. Sa Malaysia, sa Indonesia, ngayon sa Germany, sa USA, even doon sa coronation ni Prince Charles, may invitation yun.
Alam niyo mga kababayan, ang tingin ko dito kay Duterte, naiinggit. Inggit na inggit siya kay PBBM at doon sa ama, Marcos Sr. Naiinggit siya kasi alam niya na yung Marcos Sr. was a great leader. Na ito naman ngayon ang sinusundan ng anak. Naiinggit siya dahil sikat na sikat ang Bongbong Marcos sa abroad. Sikat dahil inirerespeto ng mga foreign leaders. Iniimbitahan. Siya, sino ba sa kanya ang nag-imbita? Ang nadaluhan niya, yung, naimbita naman siya sa China, di ba? Saka yung mga ASEAN summit na dinaluhan niya, na may mga meetings nga na hindi siya dumalo, kasi ang tingin ko, masyado siyang feeling inferior. Alam niyo, tingnan niyo po sa mga, doon sa mga foreign meetings na yan, mga summit meetings, tingnan niyo yung kanyang aura, yung kanyang, ang kanyang manner, doon sa mga, ano na yun, para siyang feeling inferior eh. May inferiority complex siya. Tingnan nyo, ako nababasa ko eh. Feel niya, maliit siya, kumpara doon sa ibang mga leaders. Kung hindi nyo yun nakikita, edi, fine, okay. Bala kayo, pero yun ang nababasa ko. Even yung sa, basta, yun sa mga foreign meetings na yan na dinadaluhan niya. Kaya siguro minsan, hindi niya sinisipot. Kasi alam niya na itong mga foreign leaders na ito ay mga dignified, mga edukado, mga sibilisadong tao, hindi drug lord. Mafe-feel mo yan eh. Siyempre, alam mo sa sarili mo na ganito ka. At alam mo sa sarili mo na yung mga ka-level mo, mga kapwa mo foreign leaders, ay mga malilinis na tao. Siyempre, yung mafe-feel mo na inferior ka sa kanila. At ngayon, nakikita niya na sobrang sikat si Bongbong Marcos, iniimbitahan parate, kaya sinasabi niya pasyal ng pasyal. Hindi lang nakikipagkaibigan yung Pangulo natin. Sinisikap niyang palakasin ang mga relations ng Pilipinas sa ibang bansa dahil nga delikado tayo sa China, sa gagawan mo na rin. Digong, sa kagagawan mo. Dahil sa masyado mong pag-i-spoil sa China, eto ngayon, hinahanap ng China yung trato mo sa kanila dito kay BBM. They were hoping na ipapasa mo kay BBM yung treatment mo sa China. Eh, hindi nangyari. Kaya nga galit na galit sila eh. Ngayon, yung prayer rally na yan na suporta kay Kibuloy, hindi ba't naging political rally in support of Duterte and BP Sara? At ito nga, alam nyo, kung papakinggan nyo po yung mga pinagsasasabi ni Digong, para siyang baliw. Para siyang bangag. Baka siya yung bangag eh. Tingnan mo yung mukha niya, para na siyang ano eh. Yung aura ng mukha niya, parang wala sa sarili. Ewan ko kung napapansin niyo yan ha. Pero ako napapansin ko. Ang layo na po doon sa dating siya, nung siya ay Pangulo pa, na parang normal na normal pa. Normal pa yung the whole, his person. Although hindi naman talaga siya normal ever since. Pero ngayon, yung para siyang ano eh, there's something ano eh, para siyang ano ba, para siyang depressed, na parang may kinatatakutan yata. Of course, alam na natin kung alin ang kinatatakutan niya. Masyado siyang bothered. Well, naiintindihan natin kung bakit siya bothered.
kung ano nakakapagpabother sa kanya. Alam nyo, itong kinasasadlakan nila ni Kibuloy, both ni Kibuloy at ni Digong, alam mo, dapat sana ginagawa na maging ano sila maging mababa ang loob, maging cooperative sa government, maging mabait. Simple maging mabait. Pero, kasi tayo na mga, lalo si PBBM, napakabait na tao. Kung mabait ang ginagawa mo, mabait ka, imposibleng hindi ka protektahan yan. Ngayon nga tinatarantado nyo nga siya. Pero tingnan nyo, nakakapagtimpi pa rin. Alam nyo siguro, nakakagalit talaga. Lahat sila doon. Pero focus ako kay Duterte kasi kailangan maigsi lang ang video ko. Nilagay niya sa, pati yung sinabi niya na naungkat pa niya yung history na kesyo bakit daw yung mga bayani ay taga Luzon lang ang nasa history book. Bakit wala daw bayani na taga Mindanao, taga Bisaya? Totoo naman po yun. Sa totoo lang. Kung pag-aaralan po natin yung in-depth ang Philippine history, lalo na ito po kasi mga nasa history book na basic history, yung pinag-aaralan ng mga elementary at high school, talaga pong medyo bias po yung pagkakasulat ng history natin. Na talagang ang kilala lang natin, ipinakilalang mga bayani, mga bida noong panahon ng Kastila at ng panahon ng Amerikano, talagang Luzon po. Kaya nga, ultimong yung flag natin, di ba? Yung 8 rays ng 8 rays of the sun stand for the 8 provinces na una daw na nag-aklas laban sa Kastila. Pero sa katotohanan po, hindi lang naman po mga taga Luzon ang lumaban. Buong Pilipinas, hindi lang kasi na isusulat sa libro. Maraming mga Bisaya, mga taga Mindanao, even the Muslims. At po ito mga libro ko, Kasi pag in-depth study of history, kagaya nung sa graduate school, especially kung ikaw ay nagmamaster in history, iba po ang lessons. Talagang malaliman, in-depth. Doon ko nalaman yung mga hindi natin napag-aralan sa history books ng high school. Okay, napalayo na ako. Napalayo. So, totoo naman po yun. Pero, bakit niya sasabihin in a way na parang pinagsasabong niya ang mga taga Luzon at mga taga Visayas and Mindanao? Para niyang pinagsasabong ginagalit niya po. Pinapataas niya ang tensyon. Gusto niyang galitin yung tao na mag-away. Gusto niya mag-away yung mga taga Luzon at mga Bisaya. Anong klaseng Pilipino ito? Naturingan po na naging pangulo. Di ba dapat ang mga naging pangulo ay maging huwaran sa mga mamamayang Pilipino? Dapat siya ang nag-unify. Di ba? Dapat siya ang agent of unity. Pero ito, siya ang gumagawa ng paraan na magtiwalag, maghiwa-hiwalay, magsabong-sabong, mag-away. No wonder. Yun naman talagang gusto nilang mangyari.
niya, nila. Gusto niya magkagulo. Tingnan mo yung sinabi niya doon. Pero, sinabi, balibaliktad po ang mga pinagsasabi. Kasi sabi niya lang na, kalma. Huwag kayong gagamit ng dahas. Pero, sinundan niya ng, darating tayo dyan. So, mga kababayan, anong ibig sabihin nun? Huwag kayong gagawa ng dahas sa ngayon. Pero darating tayo dyan. May pinaplano. May mga binabalak sila. Ito ba ang topic na pinag-usapan nila doon sa pag-meeting nila doon sa Davao? Di ba nagkaroon ng may nakita tayong mga picture na nagkita-kita sa Davao yung mga nandoon first time nating makita si Kibuloy mula nung nagtatago. Meeting ni Kibuloy, ni Duterte at mga DDS vloggers, mga supporter, mga kampon, na para bang mayroon silang seryosong pinag-usapan doon. Bakit sila nag-meeting-meeting doon? Ito yata yung pinag-usapan nila eh. Itong gagawin nilang kabalbalan dyan sa Liwasang Bonifacio, na gusto nilang galitin yung taong bayan at nag-aaya pa na lusubin ng Malacanang. Wow! Anong klaseng ex-president? Tapos yung anak is a sitting vice president. Nasaan ang katinuan? Sobrang plastic. Alam mo, wala po ako ibang masasabi in one word na pwede kong i-describe itong si Rodrigo Duterte. One word. Napakasama. Opo. Napakasamang tao. Nananahimik ang bansa natin. Nananahimik, nagtatrabaho yung Pangulo, pero ano itong pinaggagawa nitong mga Duterte at Duterte supporters, na nagsisisigaw kayo dyan na patalsikin si Marcos, kasi anong reklamo ninyo? Ano ba ang nirereklamo ninyo sa pamumuno ni Bongbong Marcos? Ang tinutino nga, palibhasa kasi masyado kayong selective. Hindi kayo magbasa. Hindi kayo magbasa ng, panoorin nyo nga yung vlog ni Bongbong Marcos. At yung government television network, yung mga pro-Marcos vloggers, doon makakakita kayo ng mga magagandang balita, mga ginagawa ni Bongbong Marcos. Kasi ang pinag-aatupag ninyo, nito mga vloggers, pati itong mga supporters nito, mga DDS vloggers, kasi minsan ayokong pakinggan, pero sa mga title pa lang, makikita mo na talagang ginagawa nilang masamang tao yung Marcos. Samantalang, my God, mga kababayan, gusto nilang patalsikin si PBBM at ipalit si Sara. Nai-imagine niyo po ba kung ano ang magiging sitwasyon ng Pilipinas kapag sila ang naupo sa Malacanang? Mahabaging langit. Magiging impyerno po. Ang magiging masaya lang pag nagkataon, sila. Mga Duterte, mga Kibuloy supporters, mga DDS supporters, sila. Pero magiging magnapakagulo sigurado. Ang patayan po sigurado
patayan, korupsyon, yung bansa natin, pwede nang ipamigay sa China. Yun po ang nakikita ko. Mga kababayan, gugustuhin nyo ba yun? Ay, bueno, yun po, at least nakapagsalita na ako, baka pwede na akong, baka makatulog na ako. Kaya, see you tomorrow. Okay?